Ika-10 kabanata, sa pagpapatuloy. Napalaki ng mata ang tigre habang dinidilaan ng gatas nang tumama sa pagkain ang balahibo na itinapon niya. Napatingin ang kanyang master sa tigre na nagagalit habang hawak ang kaldero na kanyang pinainit, na sinasabi na mukhang na master mo na, ito ano? Pero bakit mo naman itinapon sa pagkain yun? Lumiwanag ang mga mata ng tigre at inilabas ang pangil na nagagalit sa kanya. Napatakip ng mukha siya habang sinasabi na patawad master. Na sinabi naman sa kanya ng kanyang master na ayaw ni Snow na masira ang pagkain niya. Alam kong na master mo na, pero hindi mo sana pinili ang target na yon. At pagkatapos pinaamoy niya ang balahibo sa tigre habang sinasabi niya na halika na rito at makipag-ayos ka kay Snow. Sa tingin ko, patatawarin ka naman niya kung gagawin mo ito ng maayos. Sumilip ng isang mata siya habang sinasabi na totoo ba yan? Akala ko papatayin na niya ako. Napahinga ng malalim ang kanyang master habang itinusok ang balahibo sa lupang sinabi na si Snow, gusto lang talaga niya kumain at uminom ng alak. Halika na rito at kumain kasama namin. Napasabi naman siya na teka lang, paanong nakakakain at nakakainom ng alak ang isang tigre? Hindi ba karne lang ang kinakain nila at tubig lang ang iniinom? Dagdag pa niya na makikita si Snow na kumakain na sinabi niya na talaga bang kumakain siya? At pagkatapos ang kinain ni Snow ay itinapon niya sa kanya mula sa kanyang bibig. Naglakad siya papalapit kay Snow na kumakain na makikita ang tama niya habang sinasabi na lalapit na ako ng palihim. Bago niya ako mapansin, dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang paa kay Snow habang sinasabi niya na ang lamig, lumapit na tayo sa siga. Napatingin sa kanya ang kanyang master habang nagsasali ng alak sinabi niya na ano ang ginagawa mo. Dagdag pa niya habang nagulat siya nang tumingin sa kanya si Snow na gusto mong mapalapit sa kanya. Kung ganun, lapitan mo siya ng dahan-dahan. Inungulan siya nito habang napadistansya siyang sinabi. Naku po, napansin niya. Nakatingin ang kanyang master sa nakapikit na tigre habang hawak ang karning sinasabi na akala mo ba isa lang siyang posang gala o aso. Mas matanda siya sa iyo ng 10 beses, at mukhang hindi siya natutuwa sa mga mas bata sa kanya na minamaliit siya. Nagtatakang napasabi naman siya na 10 beses? Ibig sabihin mas matanda ang tigre na to ng 110 taon. E di dapat tawagin ko na siyang lola? Sinabi sa kanya ng kanyang master habang kumagit sa karne na ha. Bakit mo pa iniintindi yan? Tawagin mo na lang siya kung anong gusto mo. Napakrus siya ng kamay sa katawan na nakapikit niyang sinabi na ganun ba? Dagdag pa niya sa kanyang isip na 110 taong gulang na siya. Paano ko naman basta-basta palalagpasin yun? At pagkatapos nagpunas ng kamay ang kanyang master na kapikit na sinabi sa kanya na ubusin mo na ang pagkain mo, tapos itutuloy na natin ang training mo. Makikita ang lutuan at mga pinggan na malinis na napasabi siya na ano? Gusto mo pa akong kumain? E kinain mo na nga lahat na parang wala lang sayo. Sinabi ng kanyang master sa kanya na kung reklamo ka ng reklamo. E di kay Snow ka magtanong. Natumugon siya na patawad. Makikita ang mga puno na puno ng nyebe ang mga dahon. Nakahiga ang kanyang master sa katawan ni Snow habang sinasabi na so paano mo ginawa yun? Yung bagay na yun, tumugon siya na ano ang ibig mong sabihin. Itinuro niya ang nakalambitin sa sanga na nagduduyan na yun. Tumugon siya habang mabilis na gumalaw, pagkatapos tumakbo na sinabi niya na gamit ang phoenix. At sumugod na parang kidlat. At pumikit na sinabi niya na naghandang itapon ng balahibo na isaisip mo ang layunin mo. Nagpalabas siya ng enerhiya habang nakapikit na sinabi niya na hawakan mo ng maayos ang balahibo. Na pinapanood siya ng kanyang master na may makulit na tingin sa kanya, na sinabi pa niya na makikita ang mata na tapos, mag-concentrate ka. At pagkatapos itapon ito, na isang malakas na impact ang makikita na mabilis na tumakbo ang balahibo pauna niya. Nagtatakang napatingin ang kanyang master at si Snow sa kanya, na makikita ang balahibo na tumama sa maliit na golden seed na sinabi niya na heto, ito ang kinalabasan. Napahawak naman sa balbas ang kanyang master na napasabi na ang weird, hindi ko inakalang aabot ka na agad sa ganitong level. Mayabang na sinabi niya na kung ang estudyante mo ay umusad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan mo, anong ibig sabihin yun? Ibig sabihin, isa akong henyo. Bukod pa roon, halos perpekto ko na ang mga batayang aralin sa klase. Napasabi sa kanyang kayabangan ang kanyang master habang sumanyas ng kamay na tama na yan, lumapit ka muna sandali.
Napatingin si Snow na may nagugulat na reaksyon ng muka. Napayakap sa sarili siya habang sinasabi na ha? Bakit? Sasaktan mo ba ako kasi naiinggit ka sa talento ko? Itinuro ng master niya si Snow habang sinasabi nito sa kanya na kung hindi siya pumunta, kakagatin mo siya at hihilahin papunta sa akin. Mabilis na pumunta siya sa harapan ng kanyang master gamit ang kasanayan ng Phoenix Sprint at agad na lumuhad sinigaw na huwag naman. Lalapit na ako. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang baba na sinabi pa niya sa kanya na gaano katindi ang iyong lightning rod. Napasabi naman siya na gaano katindi. Ano ang ibig mong sabihin? Ibinuka ng kanyang master ang palad na sinabi niya na paluin mo ang kamay ko gamit ang lightning rod, sa pinakamalakas mong kaya. Nagulat siya na napasabi na ano? Papaluan ko ang aking master? Tumugon nito na oo. Kahit gaano mo pa ako kalakas hampasin, hinding-hindi ako iiwas o sisigawan ka. Napangiti siya habang napatikom ng mahigpit ng kamao sinasabi na kung ganyan mo sabihin, paano ko magagawang saktan si Master bilang isang alagad? Hinding-hindi ko iisipin na saktan si Master. Dagdag pa niya na mahal ko si Master ay naging napakabait sa akin. At pagkatapos sinabi niya na okay sige, na inilagay ang kanyang kamay sa harapan na naglabas ng enerhiya sa kanyang katawan na napasabi siya na heto na ako. Naiinis na nakangiti ang master niya na sinabi na kung hindi mo ako hampasin bago ako magbilang ng 3, ako ang hahampas sa'yo. Nagsimulang magbilang ang kanyang master na isa, na pinagalaw niya ang kanyang kamay ng mabilis. 2, na inangat niya ang kanyang kamay na handa ng ipalo. 3, na mabilis niya itong hinampas sa kamay ng kanyang master, nakangiti siyang makikita ang dilaw na mata niyang sinabi na lightning rod. Mabilis namang hinawakan ng kanyang master ang kanyang kamay na napasabi siya na ano ang ginagawa mo. Habang hawak ng isang kamay ang kamay niya agad na hinawakan ang ulo niya at tiningnan ng mata na sinabi sa kanya na ano ito. Dagdag pa niya na ano ang ginawa mo sa sarili mo. Binitawan niya siya na napasabi naman ng ating bida na ano ang ibig mong sabihin. Itinuro ng kanyang master ang palad na pinalo niya na sinabi na alam kong may ginawa ka. Imposible kung simpleng lightning rod lang to. Ibig kong sabihin, hindi mo dapat nagagawa to gamit lang ang kamay mo. Napaliit ng mata na nakatingin sa kanya si Snow. Na muli na namang sinabi niya na ano ba talaga ang ibig mong sabihin. Pumikit ang master niya na bahagyang napatungo ng ulo sinabi sa kanya na may kakaibang pakiramdam nung tinamaan ako. Hindi ito normal. Kilala ko ang epekto ng mga turo ko, pero iba talaga to. Pati yung abilidad mong mental, inabot na ang antas na pinaghirapan kong abutin sa loob ng 7 taon. Dagdag pa niya na ikinagulat ng ating bida na pati ang iyong mga mata. Kapag sinasanay mo ang katawan mo, sa proseso, ang mga panloob na elemento na hindi pa buo ay lumilitaw sa pamamagitan ng mga mata at nagkakaroon ng tila epekto sa katawan. Itinuro siya ng kanyang master at sinabi pa na kung hindi ka nakapulot ng isang bagay na magaling, hindi mo sana napaunlad ang panloob mong lakas. Napasabi siyang nanginginig na inosente ako. Wala akong ginagawa. Lumuhad siya sa harapan ng kanyang master. At sinabi habang nakakrus ang kamay sa harap ng katawan na ang tanging nagawa ko lang ay ipinanganak bilang isang batang henyo. Tumutulo ang kanyang luha sa matang nakapikit na sinabi pa niya na nagsikap akong sundin ang utos ng master. Pero hindi man lang niya ako pinansin, bagkus ay kinwestiyon pa ako sa ginawa kong maayos. Iniwan pa niya akong nagugutom. Pagkatapos ng sinabi niya ay agad na tumalikod siya habang sinasabi na tara na. Tigilan mo na ang pag-arte na parang bata. Tumayo ka dyan at sumunod ka sa akin. Na seryosong tiningnan siya ni Snow, masayang humabol siya habang sinasabi sa isip na muntik na akong mahuli. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata. Ika-11 kabanata, sa pagpapatuloy. Maganda ang sikat ng araw, bago mag-alas 3 ng hapon sa ika-22 ng kalendaryo. Na makikita ang puno, na unti-unti nang natutunaw ang mga nyebe. Hawak ang kutsilyo at sa kabila ay pangdukal ng lupa, naglalakad siya sinasabi na paanong makakahanap ako ng mga halamang gamot sa lamig na to. Walang hiyakang matandang guro ka. At biglang nagulat siya na napasabi na isang mushroom. Nilapitan niya ito at umupo sa harapan sinabi niya na paanong tumubo ang bagay na to sa ganitong lamig. At nagulat muli siya nang may maamoy. Tumayo siya at naglakad papunta sa likuran ng puno habang sinasabi na ano tong amoy na to. Nagulat siya nang makita niya ito at napasabi na ito ay
na mabilis siyang lumingon sa paligid na napahawak sa kanyang bibig. At pagkatapos ay pinagmasdan niya ito na umupo sa harap ng nakita niya. At sinabi habang makikita ang halaman na may mga bunga na kulay pulang bilog na maliliit. Na isang bulaklak na may ganitong bango at maganda ang anyo sa ganitong panahon. Ito ay siguradong na hindi na niya ito na ituloy na kumikinang ang mga mata na nakatingin dito. At napasabi siya sa kanyang isip habang dinudukol ang lupa na mahal siguro ang bagay ito. Dagdag pa niya habang kinukuha niya ang lupa sa paligid nito na hindi ko ito sasabihin kay Master. Hukayin ko muna ito, sinabi pa niya habang medyo malalim na ang nahuhukay na ang lamig. Napahawak siya sa kanyang bibig na napasabi na malapit na akong matapos. Na nagugulat na napasabi na ano ito. Sinabi sa kanya ng halaman na may hugis Buddha na ito yata ang unang beses na nagkita tayo. Pwede mo ba akong pabayaan? Binatang lalaki. Kinuha niya ito habang sinabi pa sa kanya na pumipiglas na sabi ng iba maganda raw ako na parang manika, kaya minsan tinatawag nila akong Soulsem. Napahinga siya ng malalim na napapunas ng pawis sinabi niya na sa wakas. Sa sobrang ganda niya, muntik na akong mabigani. Makikita ito sa kanyang kamay na sinabi pa niya na, ang bagay na to ay siguradong sinaniban ng tao. Ito ang espiritu ng langit at lupa na lumilitaw tuwing taglagas na may nyebe. At ito ay ang malataong ginseg ng nyebe. Namumula ang pisngi ng mukha niya na nakatingin dito habang sinasabi niya na nakuha ko na. Pupunta na ba ako sa nayon para ibenta to at tumakas gamit ang pera? Hindi. Paano kung may masamang loob na sumubok agawin ito sa isang mahina at maliit na batang katulad ko? Dagdag pa niya na napahawak sa ulo na sinabi na nalilito na ako kung ano ba talaga ang mahalaga ngayon. Bakit ko ba tinitiis lahat ng hirap at kahihiyan sa ilalim ng master na to? At pagkatapos ay nakapagdesisyon na siya na kainin na lang ito. Na napasabi pa siya habang kumikinang ang mata na kakainin ko to para lumakas at maging pinakamatinding master sa buong mundo. Napaupo siya na nakakrus ang mga binti at kamay dahil hindi niya alam kung paano ito kainin. Na napasimangot na napasabi na ano nga ulit yung sinabi ni Master dati. At naalala niya kung paano kinain ang nagmula sa ahas na hawak niya na sinabi niya na kadiri yan. Master, mamamatay ka kapag kinain mo yan? Seryosong tumingin sa kanya ang kanyang master habang sinasabi na ang pagkain nito ay walang problema para sa akin. Pero kung ikaw ang kakain nito, baka malagay ka sa alanganin, kaya siguraduhin magdala ka sa akin ng ganito, ha? Na napasabi siya na bakit? Anong mangyayari kapag kinain ko to? Sinabi sa kanya ng kanyang master na kung hindi mo alam kung anong gagawin kapag ininom mo ang halamang yun, siguradong mamamatay ka o juhua. Na napasabi ang ating bida na napatikom ng kamao na ano ang kailangan para kainin ito. Turuan mo ako, ang juhua mouth, isang kalagayan kung saan ang enerhiya ng katawan ay magulo at hindi kontrolado, na nagdudulot ng matitinding pinsala sa loob ng katawan o kamatayan. Napahimas ng balbas ang kanyang master na nakapikit na sinabi na kung ituturo ko sa'yo, kaya mo ba itong kayanin? Agad siyang tumugon na oo. Balik sa kasalukuyan. Nagme-meditate siya na naglalabas ng enerhiya na naalala ang mga sinabi sa kanya ng kanyang master na mga paalala sa pag-iingat. Hindi dapat tumigil ang paggamit ng espiritu hanggat hindi mo lubusang nakukuha ang enerhiya mula sa nakapaligid na chi. Dahil hindi ka kakain ng ilang araw at hindi rin matutulog, kailangan mong hayaang matuno ng buo ang iyong enerhiya upang ito'y tuluyang magkaisa sa kapangyarihan. Kinuha niya ang ginseng na ayon pa sa kanyang master na ang dehuan dangal ay maaaring kainin hanggat ito ay hindi peke o bulok. Ngunit ang mga likas na produkto na may yin o yang nakatangian ay maaaring masyadong malakas para sa iyo. Kung iinumin mo ito ng pabaya, maaaring itong magdulot ng pagkapinsala sa katawan. Kaya siguraduhin kainin ito ng may maayos na pagsasaayos ng toxicity at sa pamamagitan ng paglalabas ng laman ng katawan, kasama ang isang angkop na elixir na maaaring magsanib dito. Na napasabi naman siya na hindi naman ito kasama sa listahan, di ba? Kaya okay lang kainin ito, tama? At pagkatapos hinarap niya ito sa kanya na ayon pa sa kanyang master na maging maingat sa paggamit ng elixir pagkatapos kumain. Walang malaking epekto kahit inumin ito nang walang laman ang tiyan, pero nakakabigat ito sa sikmura, at may halong food paste. Kapag iniinom mo ito kasabay ng parehong formula gaya ng red hemp, iwasan ang mamantikang pagkain at linisin ang katawan 10 araw bago ito inumin. Sa araw ng pag-inom,
Dapat nguyain ito ng dahan-dahan at walang aitet-aira sa tamang pagkakasunod-sunod, prutas, dahon, at karne habang walang laman ang tiyan. Napasabi siya sa kanyang isip na palagi naman akong kumakain ng damo. Kaya ayos lang siguro, di ba? Sinimulan niya ng kinain ang dahon na ayon pa sa kanyang master na kung may lumabas na side effects, kumonsulta agad sa pinakamalapit na klinika o espesyalista. Na sinabi pa niya sa isip na sisimulan ko na ito. Makikita siyang inunguya ito at ang enerhiya niya sa katawan ay naglalabasan. Pumikit siya. At pumasok sa kanyang looban na ayon pa sa kwento na ang mundo sa puso ni Biryuyon noong panahong iyon ay iba sa totoong mundo. Na sinabi sa kanya ng ginseng na ikaw na walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong kainin yun, sa tingin mo ba kakayanin mo ang lakas ko? Nagalatanas ito na sinabi pa niya sa kanya na kaya kitang talunin gamit lang ang isang pitik ng daliri na to. Ngunit malakas lang niya itong binigyan ng isang sipa sa muka. At pagkatapos ay hinawakan niya ang pisngi nito na natatakot. At sinabi niya na ikaw ang pinakamagandang halamang nakuha ko kailanman. Na pinagpapawisan ng ginseng na pinisil niya ang pisngi nito. At pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang kamay na sinabi pa niya na napakasarap mo. Na unti-unti itong nawawala. At pagkatapos nun ay muli siyang bumalik sa kanyang sarili na napasabi siya sa isip na nagtagumpay ba ako? Huminga siya ng malalim at ang kanyang kamao ay itinikom ng mahigpit. Sinabi niya habang ang enerhiya ay umaapaw sa kanya na wow, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Dagdag pa niya sa isip na nakakabighani ang lakas na ito. Pakiramdam ko parang kumain ako ng 100 karne ng oso. Muli siyang lumingon sa paligid na sinabi pa niya na akala ko matagal pa. Pero mukhang hindi rin pala, dagdag pa niya sa kanyang isip na basta, magmamadali na akong itapon to. Kapag nakita to ni Master, aagawin niya agad sa kamay ko. At naiisip pa niya ang mangyayari sa kanya kapag nahuli siya na napasabi na walang galang ka talaga sa iyong makalangit na guro. Isang napakahalagang kayamanan yun, at nilamon mo mag-isa? Kahit na pinapahaba ng epekto nyo ng buhay mo at iniiwas ka sa sakit, at kahit tinutulungan ka ng kapangyarihan ng halaman, hindi ko yun matatanggap. Gusto kong mamatay ka ngayon sa sarili kong mga kamay. Na napasabi siya sa isip na huwag naman sana. Dagdag pa sa iniisip niyang mangyayari sa kanya na isasabit siya sa puno, at papaikutin ng mabilis, habang sinasabi sa kanya ng kanyang master na naku, Diyos ko. Gaano kalaki sana ang halaga kapag naibenta yan, at sigurado akong mahal yan. Balak mo bang balutin ang katawan mo ng pilak? Dagdag pa niya na mahal at napakahalaga niyan, tapos ibebenta mo lang ng wala lang? Ang tanga mo para ibenta yan. Ikaw talaga, bata ka. Balik sa kanya na nagmamadaling tumayo na kinakabahang sinabi na mas mabuti pang umalis na ako agad. Biglang dumating ang kanyang master na agad siyang hinawakan sa kanyang balikat na ikinalaki ng kanyang mata. Na sinabi pa ng kanyang master na hoy, bata, lumingon siya dito habang sinasabi pa sa kanya nito na akala ko patay ka na kahapon kasi hindi ka umuwi sa gitna ng taglamig, at akala ko kinain ka na ng mababangis na hayop. Saan ka ba nagpupunta? Nagtatakang sinabi naman niya na kahapon, lumabas ba ako kahapon? Alaala lang pala niya ang mga iyon bago maghinala ang kanyang master sa kanya, na humahabol siya sa likuran habang sinasabi niya sa kanyang isip na nahirapan akong magpanggap na nawalan ako ng alaala dahil sa sobrang pagod. Akalain mong si master, nagkakamali rin pala. Dagdag pa niya na ganyan din ang inakala ko. At pagkatapos makikita siya na may binabasa sa papel na sinasabi na master, ano bang kalokohan to? Habang may isinusulat siya sinabi ng kanyang master na yan ba? Isang muling schedule na palatandaan para sa'yo. Hindi makapaniwala siyang nakatingin sa papel na sinabi pa sa kanya ng kanyang master na ang planong ito sa trabaho ay mahigpit na nakaayos batay sa mga unit ng pagkain mula 5 ng umaga hanggang 7 umaga at hanggang 9 na umaga. Napasabi naman siya na isiningit mo pa ang isang mabigat na gawain? Bakit ginagawa mo to kahit wala akong kahit konting pahinga sa hapon? Napatukod ng kamay ang kanyang master sa ulo na nakangiting sinabi niya habang pinapaikot ang brush na para sa isa at tanging alagad ko. Lumakas ka na, bakit hindi mo yan magawa? Masayang sinabi naman niya na ganun pala. May ituturo kang bago sa akin sa panahong yun. Habang nakahiga ang kanyang master sinabi sa kanya nito na hindi, ikaw ang gagawa bilang Hassan bukas. Nagulat siya sa kanyang narinig at sinabi na anong ibig mong sabihin sa Hassan? Nakangiti ang kanyang master na nakatingin sa kanyang sinabi na ang ibig sabihin, ilalantad na kita sa malawak na mundo.
At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata.